First question po, kamusta po yung bisita kay Tatay Digong and how is Tatay Digong now? Yes, una-una. Yes, okay lang yung visit. Na-late kami kanina, so 30 minutes late kami. So isang oras na lang yung nagawa namin sa pagbisita namin. And pagdating namin, nag-aantay na siya. And masaya siya nung nakita niya kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday with him and with my mother. Tapos, as usual, binilhan ko din siya ng Coke Zero, pero hindi niya ininom. Sabi niya, dalhin lang daw niya sa kwarto yung Coke Zero. Pero isa lang ang pinabili niya. Meron daw ba kayong mga news from the Philippines na na-share sa kanya at ano yung mga reaction niya sa mga news na dala-dala niyo? Yes, nag-share ako ulit. Na-share ko na noon sa telephone call, pero shinare ko din ulit sa kanya na nanalo yung dalawang PDP laban na senator candidates, tapos yung isang guest candidate, si Marcoleta, plus dalawang guest candidate from Alianza, si Senator Camille Villar and Senator Amy Marcos. And binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa committee hearings niya from the Senate to the Ombudsman. Ano po yung reaction ni Presidente? Unang-una, nagpasalamat siya. At pangalawa, sabi niya gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy, kaso hindi nga daw payagan. Pero sabi niya, there will be another time for that. Okay. GMA? VP, bukod po dyan, 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga alegasyon para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oo, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Thank you po sa sagot. Ang last question po, napagdesisyonan po ng Senado na ilipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearings. Gusto lang po namin marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto dito sa inyo, kung meron man? Wala naman siyang epekto sa akin, no? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso, pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. SMNI, Anton? Hi ma'am, kamusta po kayo? Napakabait ninyo ngayon. Nakikinig sila, nakikinig. Bait sila ngayon. Mabait kayo ngayon. Ay, kailangan magbait-baitan. Kailangan magkunwari. Kaya wala may microphone ma'am. Ma'am, tanong po ng SMNI, yung reaction nyo do, ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte? Sabi niya ayaw niya raw ng gulo. Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao, no? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Yes ma'am, thank you po. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin si Attorney Kaufman. Kung ano man yun na pag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At ano yung isang tanong, sir? Yung role niya? Wala siyang role po. Either sa defense
or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Amy Marcos. Ito ma'am, last question na lang kasi ito kasi yung usap-usapan ngayon eh. Ewan ko lang kung pwede to. Kasi game po si Attorney Rowena Ganson na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandyan naman si Attorney Claire. Any comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Attorney Ganson? Opo. Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Ganson. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Siguro from the audience, one question. Ma'am, ang question po ma'am, kamusta po si Presidente? Mayroon po siya mensahe para sa Pilipino na nasa Yes. labas? Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Yun ang sinabi niya. Thank you ma'am. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Thank you ma'am. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Yan yung Yes! Ma'am, meron po kanta ang mga Pilipino para sa iyo. Mabuhay ka, ma'am. Mabait sila. Mabait talaga kayo ngayon. Ma'am, last reaction. Nagtataka ako. Bakit ang sobrang formal ninyo ngayon. Na-briefing na ma'am. Ma'am, question. Ano tingin niyo sa bagong Duterte Street from Duterte Park and Duterte Forest? What do you think of the Duterte Street? Well, unang-una, mas okay dito dahil merong may shade, no? So, importante sa amin ni Alvin ang aming cuties. Dahil unang-una, mataas ang incidence ng skin cancer at pangalawa, mahirap na magdagdagan ang mga melasma natin. So, okay siya. At mas Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat. Hindi lamang dito sa the Netherlands, hindi lamang dito sa Europa, ang daming nagla-live. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan mang bahagi ng mundo. Ako ho ay nagpapasalamat at tuwang-tuwa na naging bahagi ng ating malaya at payapang pagtitipon ngayong araw. Napakahalagang araw dahil bukod sa ginugunita natin ang kaarawan ng ating minamahal at iginagalang na pangalawang Pangulo na siyang magiging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Isang karangalang maging bahagi ng pagdiriwang, payat at simpleng pagdiriwang ng kaarawan ni Vice President Inday Sara Duterte. Pangalawa po, ako'y natutuwa sapagkat nabigyan ako ng pagkakataon na makaharap ko po kayo and for me to convey personally my thanks and gratitude to all of you for supporting me last election. In my heart of hearts, I know I've won. But I ask for your pardon and understanding because I was not able to bring home the wreath of victory to you. Alam naman natin na pati ang halalan sa ating bansa ay sinasalaula. Hanggang ngayon, hindi mapaliwanag ang 17 million overvotes. Ang tanging sagot lamang ng nangangasiwa sa ating COMELEC, technical glitch. Sa lahat ng questionableng pamamaraan
at prosesong nasaksihan natin noong halalan ang sagot ng chairman ng COMELEC, technical glitch. Nagtatago si chairman technical glitch sa dahilang technical glitch for lack of a credible explanation on what happened during the midterm election. Subalit, kaya kong isang tabihan. Kanya lamang, hindi ko maaaring isang tabi ang pagkakataong ito upang makapiling kayong lahat at magpasalamat mula sa aking kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat po. Ang pangatlong kadahilanan, nabanggit ko po ito. Kilala naman din ninyo, kaibigan ko rin respeto, pinagkakatiwalaan ni Pangulong Duterte, si former Cabinet Secretary Manong June Ibasco. Sinabi ko sa kanya, Manong June, regardless of the outcome of the election, Excuse lang. ng ating vice Excuse lang. Sir. ng hirap ng ating vice-presidente Inday. Sinabi na niya, hayaan na natin yung Quadcom at impeachment na yan. Baliwala na yung pang-aapi sa akin at sa Vice Presidential Office. Basta iuwi natin ang aking ama. Katulad po ninyo, ako ay talagang nagitla, nagalit, naiyak nung tinangay ang ating Pangulo nung Marse 11. Hindi ko matanggap at katulad ninyo, lahat kami ay biglang-bigla at talagang nataranta. Hindi ko ubos maisip kung anong maigagawa. Hindi katulad ninyo, wala naman ako sa ibang bansa. Hindi katulad nung iba, hindi naman ako maaring pumunta sa kalsada pagkat opisyal naman daw kami at bawal. Ngunit naisip ko, bilang senador, maglunsad ng pangkalahatang investigasyon para malaman ng Senado at ng buong mundo ang pangkalahatang paglalabag sa ating saligang batas, sa lahat ng batas ng buong mundo, sa batas ng Pilipinas, higit sa lahat, sa batas ng Panginoon na bawal ang pang-aapi sa matatanda at may sakit. Hindi tayo papayag sa ganito. Asahan po ninyo, may iba dyan na nagalit sa akin. Ang malalaking opisyal sa administrasyon, mga kamag-anak ko, pati ang aking kapatid, ay galit na galit po sa akin. Ngunit kung nagulat kayo sa mga pangyayari, mas lalo ako nawalan ng loob. Pagkat para sa akin, nakita ko na ito. Linapastangan din ng aking ama at tinangay kami sa ibang bansa. Kung saan nawalay kami sa ating bansa. Bakit natin papayagan na ganitohin na naman ang ating minamahal na Pangulo? Mas malala pa, sa ICC pa dinala, kulungan pa ang inuwi, at pagkatapos nun, tuloy-tuloy pa raw ang paglilitis ng ating Tatay Digong. Huwag tayong papayag. Samahan ninyo kami na labanan ito. Samahan ninyo ako na kahit ako ay mag-isa na lamang at hindi na kabilang sa aking pamilya, hindi na kabilang sa partido, dahil sa inyo, nanalo pa rin tayo. Sa inyong lahat, ako'y nagpapasalamat, hindi ninyo ako iniwan. Handa na ako na mag-isang mangampanya, mag-isa mag-house to house, mag-isa na iikot. Ngayon pala, hindi ako naulila. Hindi ako nag-isa
dahil ang birthday girl natin, si Vice President Inday Sara Duterte, 10 ng BBS, 10 ng OFW, 10 ng mga narito ngayon sa The Hague ay sumama sa akin. Maraming salamat. Asahan ninyo ito, tuloy-tuloy po tayo at hindi tayo titigil hanggang maiuwi natin ang mahal nating ama, Tatay Digong Duterte. Maraming salamat sa inyo, sa lahat ng OFW. Kung ang isang Pilipino na dati pang Pangulo ay maitatangay sa ibang bansa, ano na lamang kayong OFW? Ano naman ang maaasal pagdepensa sa kapwang kabayan kapag hinalapastangan mismo ang Pangulo? Wala namang kalaban-laban ng OFW. Paano mahigit na 1,000 Pilipino nakakulong sa iba't ibang dako ng ating mundo? Huwag po tayong papayag. Hindi ito laban lamang ng iisang kaso, kundi laban ng lahat ng OFW, lahat ng Pilipino na nasa ibang bansa, lahat ng Pilipino sa buong daigdig. Kaya asahan po ninyo, tuloy-tuloy po natin to. Labanan natin ang impeachment kay VP Sara. Huwag tayo papayag ng tuloy-tuloy na pang-aapi. Hindi po tayo papayag ng ganito. Higit sa lahat, bring him home! Bring him home! Hanggang sa Maynila, lakasan ninyo ang sigaw. Bring him home! Iuuwi po natin yan. At sana marinig nilang lahat, pati ang aking kapatid. Maraming salamat! Mabuhay si Presidente Duterte! Mabuhay si Inday Sara! Happy birthday sa ating minamahal! Mabuhay ang Pilipino! Maraming Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo kinakabahan ako ngayon. Dahil ang dami-dami nyo na naman. Grabe. Thank you so much po sa inyong presence dito sa The Hague. Sino ang galing sa UK? How about Belgium? Italia! Aba, mahina ang lola mo doon, no? Anyway, thank you so much again po, France! Dami! Philippines! Alright. So, muli, maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na nagtsatsaga, talagang nagbiyahe, gumagastos, pinapawisan sa paglalakad para lang ipakita ngayon po, syempre, ang pinaka-espesyal na kaarawan ng ating future President. President, diba? I-claim na natin yan. President Inday Sara. Alright. Happy birthday, VP Inday. Kung nasaan ka man naroon, happy birthday. At hope mag-enjoy ka today dahil ang ating mga kababayan ay talaga namang excited na makadaupang palad ang ating mahal na Inday Sara. So mga palangga, second time ko na dito, no, sa The Hague, at talagang naa-amaze ako sa inyong pagmamahal at talagang pinapakita yung genuine support para sa ating pinangbayan. Kasi alam ko, katulad nyo, katulad namin lahat dito, ay nangangarap kayo na magkaroon ng totoong
magandang pagbangon ng Pilipinas. Kaso lang, napungudol tayo. Pero sabi nga nila, habang buhay may pag-asa. Kaya huwag tayong sumuko sa laban hanggat hindi tayo nakaka-elect o nakakapaglagay muli ng para sa bayan. Ipinakita ng ating Pangulong Duterte nung siya ay nanungkulan na pwede pala na magkaroon ng maayos at safe na Pilipinas sa airport pa lang. Pero malungkot dahil ngayon nagbabalikan na naman ang hindi magandang nangyayari sa Pilipinas. But still hopeful tayo na talagang mawalis natin ang mga bangag. Anyway, thank you so much po at gusto ko lang sabihin sa inyo na buong mundo nagkakaroon ng malaking inspirasyon ang ipinapakita ninyong suporta, ang ipinapakita ninyong presensya dito. Kaya naman talagang na-inspire o nahahawa sa inyong pagmamahal na talagang walang kapalit na pagmamahal sa inang bayan. Dahil lahat tayo umaasa, pagdating ng panahon, pag tayo ay medyo ready na to retire, ay makapag-retire man lang tayo sa ating lupang tinubuan. Kaya hanggang ngayon ay patuloy tayong lumalaban para sa kabutihan ng Pilipinas. Lahat naman ito yung ating goal sa buhay ay magkaroon ng peaceful Philippines, peaceful living at syempre masaganang Pilipinas na lahat ng Pilipino ay makagkaroon ng maayos o maalwan na buhay sa araw-araw. Kaya naman, huwag po tayong tumigil sa pagkikipaglaban para sa katarungan, pakikipaglaban para sa ating mga kabataan at syempre sa mga susunod na henerasyon. Kaya dahil dyan, happy birthday Vice President Sara. Thank you very much po sa lahat at magkita-kita tayo, magsasayaw tayo.